Isa ka ba sa wondering kung yung partner mo ngayon, hanggang ngayon mahal ka pa? O kung kinakasama mo ngayon, ganun pa rin yung pagtingin niya sa'yo. Para sa kanya, enough ka pa. Para sa kanya, sapat ka pa rin. Para sa kanya, ikaw pa rin yung the best. Ikaw pa rin yung gugustuhin niya over and over and over again. Kung isa ka sa mga interesadong malaman kung yung partner mong lalaki, para sa kanya, sapat ka na. Then, para sa itong video na ginawa ko ngayon, dahil ang pag-uusapan natin today ay ang 5 bagay, kapatid. 5 dahilan kung paano madedetermine kung para sa lalaking mahal mo, sapat ka na. Kung interesado ang malaman kung ano yung 5 to, tara kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ko ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at maibigay mo yung best self mo, syempre, sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito. I-upload pa natin sa inaharap. At ang unang-unang senyales, unang-unang bagay na magde-determine kung sapat ka pa rin para sa lalaking mahal mo, enough ka pa rin para sa lalaking pinili mo, at hindi siya maghahanap ng iba dahil ikaw pa rin ang gugustuhin niya over and over and over again, ay kapag never niya pang nagawang magloko. Kapag ang isang lalaki ay hindi man lang naisip niya na magloko sa relasyon mo, hindi man lang niya naisip na maghanap ng iba, isa lang yung ibig sabihin niyan, kontento siya sa'yo, enough ka para sa kanya. At kung hanggang ngayon, sa haba-haba ng relasyon niyo, ay hindi niya pa nagagawa yan, ibig sabihin lang nun kapatid, never niya nang gagawin yun dahil ikaw na para sa kanya. Ikaw na yung gusto niyang makasama, iharap sa alta o gusto niyang makasama sa mahabang panahon hanggang tumanda kayong dalawa. Hanggang magkaapo kayong dalawa, hanggang magkaroon kayo ng apo sa tuhod, kumbaga. At yan kapatid, yung isa sa mga dahilan para malaman mo na sapat ka sa isang lalaki. Kapag never niyang maisip na magloko, maghanap ng iba, kumaliwang landas, di ba? Kumaliwang landas, di ba? Okay, proceed tayo sa ikalawa, which is kapag palagi siyang may oras sa'yo. Sa isang relasyon, ang oras ay ang isa sa pinaka-importanteng bagay na dapat natin na ibinibigay, inilalaan sa mga taong importante para sa atin. Ibinibigay, inilalaan sa mga bagay na alam natin na magpapalago sa atin bilang isang individual. Kaya kung yung partner mo, yung mga oras na ginugugol niya, nakatuon sa'yo, nakapokus sa'yo, nasa sa'yo, ibig sabihin lang nun kapatid, napaka-importante mong tao sa buhay niya at para sa kanya, enough ka na. Kasi imagine, lahat ng nagloloko na lalaki, lagi yang walang oras sa partner nila. Kasi nga, mas focus sila sa taong gusto nilang fokusan. Now, kung yung oras ng partner mo ay nasa iyo, ibig sabihin lang nun, kapatid, ikaw yung gusto niyang fokusan. Ikaw yung gusto niyang alayan ng oras niya na napaka-precious. Kasi hindi naman na mababalik sa kanya yung oras na nilalaan niya sa iba, di ba? Kaya kung nakafocus lang yung attention, oras niya sa iyo, ibig sabihin lang nun, kapatid, napakahalaga mo para sa kanya. Na kahit na ang haba-haba na ng pinagsamahan niya, para sa kanya, sapat ka na. Para sa kanya, enough ka na. Para sa kanya, ikaw na ang gugustuhin niya sa mahabang panahon. Yon kapatid, ang isa sa mga bagay, dahilan, senyales na para sa isang lalaki na nakakasama mo ngayon, sapat ka pa rin para sa kanya. Okay? Proceed tayo sa ika-3, which is kapag ginagawa niya ang lahat para sa iyo. Nakikita mo ba yung effort niya, yung pagod niya, yung diskarte niya para mapangiti ka, mapasaya ka, maibigay sa iyo lahat ng kailangan mo. Hindi pong kahit ayaw niya o labag sa loob niya na gawin yung mga bagay na pinapagawa mo, gagawin niya pa rin para lang mapasaya ka, hindi ka niya ma-disappoint, mapangiti ka niya, maibigay niya sa iyo yung gusto mo, di ba? Kapag ganyan yung pinaparamdam sa iyo ng isang lalaki, despite ang haba-haba na pinagsamahan niyo, ibig sabihin lang nun kapatid, napaka-importante mong babae para sa kanya. Napaka-halaga mong tao para sa kanya. Dahil nagawa niya ang lahat ng yan para sa iyo, para mapasaya ka, para hindi mo maisip na hindi ka mahalaga. Yan kapatid ang isa sa mga senyales na para sa isang lalaki ay sapat ka na. Okay? Proceed tayo sa ika-4, which is kapag nakikita mo na masaya siya kapag kasama ka niya. One of the things na mapapansin mo sa isang lalaki na hindi na masaya sa isang relasyon ay kapag nakikita mo sa mga mata niya yung kalungkutan, yung kawalan ng pag-asa,
Diba? Kasi hindi na siya masaya sa sitwasyon na nandun siya. Hindi na siya masaya sa partner na kinakasama niya. Hindi na siya masaya sa buhay na tinutungo nila. Now, para masolusyonan yung kalungkutan na nararamdaman niya, maghahanap siya ng iba na magpapasaya sa kanya. Kasi kahit anong pilit niyang ayos sa isang problema ay hindi niya maayos, hindi niya magawa ng paraan. Kaya ang usual na solusyon ng mga kalalakihan maghanap ng magpapasaya sa kanila. Kasi hindi kayang gampanan ng partner nila yung partner. Pero kung ang partner mo ngayon na matagal mo nang kinakasama, matagal mo nang minamahal, masayang-masaya pa rin. Even if napakaraming struggles ang dumarating sa buhay niyo, nagagawa pa rin niyang ngumiti, tumawa, nakasama ka. Ibig sabihin lang nun, kapatid, napakasaya niya sa buhay na meron kayong dalawa. Sa relasyon na pinagsasaluhan yung dalawa. Sa pagsasama na binuo yung dalawa. Yun, kapatid, ang dahilan para sa kanya ay maging enough ka na. At rest assured, kapatid, na hindi ka lolokohin ng ganitong lalaki. Na para sa kanya ay enough ka. Para sa kanya ay sapat ka. Dahil ang focus, atensyon, oras, pagod, sakripisyo at lahat ng kakailanganin sa isang relasyon ay kaya niyang ibigay sa'yo. At yun, kapatid, ang ika-4 na dahilan. Proceed tayo sa ika-5, which is kapag para sa kanya ay ikaw pa rin ang pinakamaganda, pinaka-sexy, pinaka-the best, pinaka-masarap magluto, pinaka-masarap kasama, pinaka-the best sa lahat ng bagay. Kung para sa kanya, ikaw pa rin at ikaw ang hahanap-hanapin niya, gugustuhin niya, pipiliin niya over and over again. Then, kapatid, para sa ganyang lalaki, enough ka na, sapat ka na. Kasi bakit pa siya maghahanap ng iba kung nasa sayo na lahat ng qualities na gugustuhin niya? Kaya lang naman naghahanap ng iba ang isang lalaki dahil may pagkukulang sa isang relasyon. Pagkukulang na kahit anong gawin natin, hindi natin mapunan. Diba? Kasi nga lahat ng relasyon ay imperfect. Wala namang perfectong relasyon. Lahat yan merong something na pwede nyong ikasira o maging dahilan para masira ang relasyon mo. Yun ay kung hahayaan nyo. Na kung nasa isang relasyon ka na tinatrabaho nyo lahat ng mga pagkukulang na nararamdaman nyo, nararanasan nyo, ibig sabihin para sa inyong dalawa, sapat na kayo para sa isa't isa. Kasi yung mga tao na nag-i-effort, nag-i-extra sakripisyo para sa relasyon nila, para hindi masira yung pagsasama nila, para mapanatiling matibay yung relasyon nila. Yung gumagawa ng reason, ng paraan para itong taong pinili ko na to, gusto ko siyang makasama hanggang dulo. Then kapatid, yan yung relasyon na magtatagal. Yan yung relasyon na magiging mas matibay, mas matatag dahil may direksyon na tinutulungan. Na despite having a lot of imperfection sa isang relasyon, nagagawa ng paraan dahil nagtutulungan. Nagagawa ng paraan dahil nagbibigayan. Kaya even if hindi na sapat yung relasyon na meron sila para sa kanila, willing silang trabahuhin yon. Willing silang gawan ng paraan para yung hindi sapat, maging sapat. Yun, kapatid, yung relasyon na dapat yung hinahanap. Yun, kapatid, yung relasyon na dapat binibitawan. Dahil yun yung relasyon na magalas hanggang dulo. At yun, kapatid, yung 5 dahilan kung paano mo madedetermine kung para sa isang lalaki, sapat ka na. Sapat na yung pagmamahal na binibigay mo. Sapat ka na para sa buhay niya. At sapat ka na para sa kanya. Kung may natutunan ka dito, kapatid, hope ma-share mo to sa mga loved ones nyo na posible nating matulungan din ng video na to para nakatulong na kayo sa kanila, nakatulong na rin ako sa kanila. At sa lahat ng OFW viewers natin na palagi nakasuporta, naka-tune in sa bawat video na ina-upload ko, na sinishare ko, maraming salamat po sa palagian yung panonood at pagsuporta. At kung bago ka nga pala dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa hinaharap. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. And I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi, kapatid. May God bless you. Peace.